What's up mga kaingat? Hello po, kamusta po kayo? Sa lahat po ng mga naninirahan sa ibang bansa po, saan man pong sulok ng mundo, sa Europe, sa Asia at saka sa Middle East, kamusta po kayo mga kaingat? Ingat po kayo palagi. At lagi lang po tayong hihingi ng tulong at panalangin sa Panginoon sa ating kaligtasan. At alam ko naman na kahit mahirap ang buhay dyan, hindi naman porket sinabing naging ibang bansa nakakaangat na sa buhay, yung iba hindi po. Dahil alam naman natin na kaya na nagtatrabaho sa ibang bansa para sa pamilya, para maihahon yung mga relatives o yung mga kamag-anak na nandito sa Pilipinas at sa probinsya. So for today's vlog mga kaingat ay babiyahe po ako papunta sa DSWD Main po, dito po sa Manila, DSWD Main. So kukunin po natin yung kukuha po ako ng guarantee letter for PET scan ni Mary. So alam naman natin mga kaingat na ang PET scan is hindi ordinaryong scan lang. Che-checkin po lahat ng head to toe, tsaka pati na rin po yung buto. Kung meron pa pong nag-spread na cancer cells, and kung para malaman na kung response yung body ni Mary sa gamot na pinangkimo. So kung naalala nyo mga kaingat, bago kami magpakimo ni Mary, nagpa-PET scan muna kami nun. So hindi ko rin alam kung saan kami kukuha nun, kasi medyo malaki nga talaga, 60,000. Hindi katulad sa ibang bansa, ang pagkakaalam ko meron yatang libreng mga ganon. Pero anyway, nandito tayo sa Pilipinas, so kailangan nating tapatan yung price ng pang-PET scan. So alam ko merong mas mga mura, pero dito na lang sa NKTI mga kaingat. So bago ko pala ma-perfect yung all documents na kailangan sa pagpapa-PET scan ni Mary, unang-una kailangan syempre yung lagi kong sinasabi, yung indigency. Certificate of indigency, makukuha po yun sa barangay. Kung saan kayo naninirahan, sa barangay nyo, then kukuha kayo ng kailangan, bago kayo makakuha ng mga next documents, kailangan nyo ng clinical abstract. So doon napapaloob kung ano po ba yung sakit ng patient, kung bakit kailangan natin kumuha ng guarantee letter. For example, pumunta po kayo sa ospital or naka-confine, so depende po sa inyo kung anong po yung kukunin nyo. Kasi ang kinuha namin is medical and financial assistance. So yun po ang kinuha namin na nakalagay dun sa kailangan namin kuhanin para makakuha ng guarantee letter. So ngayon, nung nakakuha na kami ng clinical abstract tsaka request ng doktor na need talaga magpa-PET scan, pagsasama-samahin nyo yun, kukuha kayo ng case study. Sa City Hall naman po yun. Lagi-lagi ko sinasabi, sa City Hall po yun. Kung sa taga Quezon City kayo, sa Quezon City. Kung taga Caloocan, sa Caloocan po, sa mga DSWD offices po yun, makukuha yung case study. So pagka meron ka ng mga ganon, hingi ka ng pag sa ospital, kailangan mo ng billing statement mga kaingat, to justify na kung magkano na yung inaabot ng bill ng hospital. Tulad nung nagpa-opera si Mary, yung wife ko. So kung sa PET scan naman, kailangan ng quotation kung saang hospital. For example, si Reyes, NKTI. So depende po, basta mga public hospital. So pag nakakuha na po tayo ng quotation, mga clinical abstract, tapos yung indigency, case study, so pwede na tayong pumunta sa DSWD kung saan tayo. Kung sa probinsya, DSWD dyan. Kung dito sa main, dito lang po yun, malapit sa Congress, sa may Batasan mga kaingat. At ito na nga't nakikita nyo, nandito na ako sa may Commonwealth, galing ng work. Lumabas na po ako ng 1:15 ng tanghali.
So sana ma-process ng mabilis. Pagdasal natin na alam naman natin na hindi lang naman kami ang nangangailangan. Sa dami ng nangangailangan, alam na natin, first come first serve. At kasi meron din pong pila, pero maayos naman po yung pila sa DSWD. Kasi alam naman natin na malaki talaga ang tulong ng DSWD kapag nangangailangan tayo ng mga billing. So nandito na ako ngayon sa Tandang Sora. Malapit na, Tandang Sora, Commonwealth. Sana wag ako abutan ng ulan. Kasi mga kaingat, kulang pa tayo ng guarantee letter. Nakakuha pa lang ako ng isang 10,000 tsaka isang 20,000 galing sa DOH. So meron pa akong makukuha sa Vice Mayor, pero baka hindi ko alam kung isa-shoulder na ba to talaga lahat ng DSWD. So tingnan natin mga kaingat kung isa-shoulder na ng DSWD, na sana shoulder na nila, kasi para may pa-schedule na natin si Mary sa PET scan sa NKTI. Kasi ang pagpapa-schedule ng PET scan hindi rin madali. Sa dami rin nagpapa-PET scan, kailangan magpa-schedule talaga. Hindi katulad nung nagpa-schedule kami nung first PET scan niya. Actually mga kaingat, nung December fully loaded na yung schedule ng December, kaso may nag-back out ng February ng December 26 last year. So kaya sabi ko, after Christmas nakapagpa-PET scan na kami ng December 26. So ngayon hindi ko alam kung kailan ulit ang schedule ng PET scan ni Mary, dahil wala pa naman tayong mga documents na pwedeng ipasa. Unang-una yung pambayad, di ba? 60,000 yon, hindi biro yon mga kaingat. Kaya nga sabi ko, habang maaga pa, habang wala pang nararamdaman, mag-ingat-ingat na sa mga kinakain, kasi isa yun sa mga pinanggagalingan ng mga cancer. Yung kinakain natin sa araw-araw, masarap kung sa masarap, pero di ba, babalikan talaga tayo. Kaya ingat-ingat, wag natin abusuhin yung katawan natin tsaka yung mga kinakain natin. Oo, sige, sa ngayon wala tayong nararamdaman, kailan pa tayo magbabago kung may mararamdaman na? Dito lang tayo sa motor lane mga kaingat, kasi dito sa Commonwealth may nanguhuli kapag wala ka sa motor lane, or kaya pag kumakat ka, or kaya pag kinakat mo yung tawag dito, yung single line na yan, double line pa lang hindi pwedeng kumat. Pwede yan kasi pagka liliko ka na sa kanan, pwede yan. Pero pag double lane, hindi pwede. So tara mga kaingat, at update ko kayo mamaya pag nandun na ako sa DSWD. Ni-recap ko lang sa inyo kung ano yung mga kailangan at kung paano yung pagkuha at kung paano puntahan. Ito nga po, makikita nyo sa biyahe ko at sa Commonwealth mga kaingat, yung main building ng DSWD. Sa mga hindi nakakaalam at mga OFW na meron tayong relatives na nangangailangan ng DSWD, so dito po yung main. So update ko po kayo mamaya mga kaingat, at mag-iingat po kayo dyan. Thank you po sa patuloy na pagsuporta po sa akin. At kung hindi dahil din po sa inyo, wala rin ako rito sa YouTube, kasi alam ko na pinanonood nyo pa rin yung mga vlog ko kahit walang kwenta. Wala bang kwenta mga kaingat? Doon lang ako sa totoo. Yung tipong alam nyo na po yun, yung a day in my life, kung ano po yung nangyayari sa buhay-buhay natin, doon lang tayo sa totoo. Mahirap naman yung magcha-charity ako. Sasabihin ko sa inyo, magcha-charity ako, pero hindi ko naman kaya, dahil ultimong ako nangangailangan, di ba? Kaya sabi nga sa akin, may mga nagsuggest sa akin, unahin ko daw muna yung pamilya ko. So hindi naman, tama naman sila mga kaingat, tama naman. Saka na lang daw yung pag-charity pagka medyo naka-recover na kami sa problema, di ba? Pero
Sabi ko nga mga kaingat, wala namang malaki o maliit para tumulong ka. At hindi rin lahat binibidyohan mo. Kasi ako, nakakatulong din naman ako kahit hindi ako nagbablog. Kasi katwiran ko, ilang minuto lang naman yung pagtulong. Diba? Yung mga nadadaanan mo, bigyan mo lang ng pangpakain eh. Okay na yun. Maibsan lang yung mga gutom nila, diba? Mahirap din kasi yung yung tutulong ka. Tapos hindi rin naman labag sa loob mo. Maisusumbat mo rin pagdating ng panahon. Kaya okay lang yun. Pag tumutulong ka, wag mo nang ungkatin yung mga nakaraan. Hindi mo na kailangang ulit-ulitin pa sa binigyan mo or sa tinulungan mo. Di ba mga kaingat? May station pala rito ng MRT7. So dito na ako mga kaingat sa Batasan. Kakanan na ako dito. Ito mga kaingat, tandaan nyo ha, yung Sandigan Bayan. Ayan o. Sandigan Bayan, kakanan kayo rito. Kasi tapat siya ng Congress talaga. Tapat siya mismo. Ayan o mga kaingat, Sandigan Bayan, kanan kayo rito. Ayan o, may DSWD kanan. At kung naboboring man kayo sa biyahe ko, pagpasensyahan nyo na. Kasi hindi rin naman po ako nakakapag-vlog na laging nakatapat yung camera sa akin. Dahil nagtatrabaho po ako. At pagpasensyahan nyo na po kung laging nasa biyahe po yung vlog ko. Sana wag po kayong maboring at sana natutur ko kayo kung ano man yung meron dito ngayon sa Pilipinas. Yung mga OFW. Hindi pa kasi traffic mga kaingat kasi 1:30 pa lang. Pero pagka uwian, sabay-sabay na, kaya traffic. Malapit na ako mga kaingat, kakanan na ako dun sa may stoplight pagtawid. Basta lagi lang mga kaingat, magtiyaga lang talaga mga kaingat kasi wala naman tutulong sa atin kundi yung sarili natin di ba? Wala naman mangyayari sa atin kung nakamukmuk na lang tayo sa bahay. Baka yung mga ibang magulang dyan na merong anak na pwedeng tumulong sa inyo. So yun lang, kung wala kayo ng mga documents, kahit man lang pambili ng mga gamot mga kaingat, malaking tulong na po yun. Hindi biro yung nagkakasakit talaga. So ito yung Congress mga kaingat. Yan House of Representatives, Southgate. Ito papuntang San Mateo. Yan, pagkanan dyan. Pababa ng San Mateo yan. Papuntang mga tawag dito. Papuntang Muntalban pala mga kaingat. Yan na mga kaingat malapit na, DSWD na. Sana makuha ko rin para next week magpapa-schedule na ako ng PET scan. Tandaan nyo mga kaingat, lumagpas lang ako ng Congress na Southgate ayan DSWD main building yan. Kakanan na tayo dito mga kaingat. Ayan DSWD Philinvest 2 Gate 2. Ayan na mga kaingat, DSWD na diba? So hindi naman masamang humingi ng tulong diba? Karapatan din naman natin yun. Dito tayo pumark sa may gutter para safety tayo. Okay. So tanggal lang muna ako ng helmet tsaka gloves mga kaingat. Pupunta tayo dun sa DSWD. So punta na tayo mga kaingat kaya Sir Ariel. Yun na yung DSWD. Ito kaya sa kabila.
Mga kaingat, nakapasok na ako sa loob. Ayan po yung gate na papasukan sa likod ko. Pagdating dito, merong tent. Mga kaingat, ito na yung first step na pipilapan natin na form. Kailangan natin pilapan lahat tong form na to. Ito yung pinaka first step kasi for identification to, tsaka for background check. So ayan mga kaingat to, step form. So hingi kayo nito. So fill up muna ako mga kaingat at dahil ilang page to, back and forth. So fill up muna tayo mga kaingat. So ito yung ambience dito mga kaingat. Kailangan talaga na matinding kailangan talagang i-check yung background check muna. Sa dami ng pumipila, sa dami ng mga nangangailangan, hindi rin natin masisisi. Kaya naman i-accommodate, kaso talagang crowded lang talaga. Yan mga kaingat, yung sinasabi kong background check. So kailangan niya kayong checkin dyan to justify kung wala kayong kakayanan na magbayad. Sila yung mag-a-analyze kung kakayanin pa bang dagdagan or yun na lang ang pwede nilang ibigay. So pero depende pa rin, kaya naman na bayaran ng mga DSWD kung kakayanin pa. Hello mga kaingat, update lang po ako sa pag-process ng DSWD for financial and medical assistance mga kaingat. So update ko lang po kayo mga kaingat, lumayo lang ako doon kasi medyo maingay at nagbibigay ng advice yung nurse. So update ko lang kayo mga kaingat at tapos na kasi ako sa step 1, step 2. Yung step 1 is screening of documents, and then step 2 is interview ng social worker or yung DSWD. And step 3 is for approval and releasing of assistance, step 4. So mga kaingat, at nasa step 3 na ako, for approval na. Then makukuha ko na rin po yung release of assistance or yung guarantee letter. So ang kulang ko pa kasi mga kaingat is nasa 30K. So nasagot naman ng DSWD yung kulang ko. So buo na yung 60,000 at pwede na ako magpa-schedule ng PET scan ng wife ko. Ito mga kaingat to. Ayan o. Ayan yung step form para ma-monitor nila kung anong step na yung natatapos mo. So nandito na tayo sa step 3 for approval, then releasing of assistance na mga kaingat. Ang oras ay 5 na yata, pero pumunta ako rito ng 1:30 in the afternoon. At awa ng Diyos mga kaingat ay mabilis naman, pero sadyang marami talaga yung humingi ng tulong. Pero huwag kayong matubili na humingi ng tulong sa DSWD dahil karapatan din naman natin yun. At napuprovide naman ng DSWD kung ano yung pangangailangan. Pero syempre kung malaki yung bill, siguro may percentage lang yung pwede nilang ibigay kasi hindi lang naman din tayo yung nangangailangan, marami rin yung nangangailangan. Pero sana syempre malaki pa rin yung tulong ng DSWD sa mga billing, kung ano man yung mga kailangan sa mga medicine. So malaking tulong na yung mga kaingat. Hindi naman natin yun mapupulot kung nandun lang tayo sa bahay nakaupo. Meron din silang mga cash assistance for medicine. So punta lang kayo rito, nasasagot naman nila lahat ng mga tanong mga kaingat. So maghihintay na lang ako mga kaingat ng for approval and releasing, then uwi na po ako. So update ko po kayo mamaya pag nakuha ko na po yung yung guarantee letter. Meron pang mga tao pero hindi naman sila nagka-cut off for interviewing. Tapos kasi background check talaga doon mga kaingat eh. Tapos dito may mga step by step. Siguro nandito mga step 3 na. So konting taste na lang mga kaingat, siguro mga 5:30 or sagad na natin ng 6 PM. Siguro releasing na rin ako.
So mga kaingat, tinawag na ako sa releasing. Okay na. Anong oras na ba? Nasa 5:30 na mga kaingat, releasing na. Puntahan na natin yung guarantee letter ko at 5:30 na rin sa awa ng Diyos at natatawag na kami. Pero marami pa rin ang for background check. Ayan mga kaingat to. So releasing na kami rito. So update ko kayo mga kaingat pag uwi ko mamaya at kung ano yung mga kailangan ulit. So mga kaingat, pwede na ako umuwi. Magkasabay kami ni Kuya na-release. Anong pangalan mo Kuya? Reynante. Reynante. So yung patient niya is naka-ano pa mga kaingat, nasa hospital pa. Hospital pa. Yun ang mahirap talaga mga kaingat pag nasa hospital may patient. Nakakalabas, dumadagdag yung bill. So hanggat hindi lumalabas, nadadagdag yung bill. Pero sana tinotal bill nyo na. Final bill. Nakahina kasi nakaraan. So ito na mga kaingat, pwede na tayo umuwi at makakapagpa-pets ka na rin si Mary sa wakas. So salamat sa Diyos. Lahat naman tayo may problema eh. Pero depende na lang sa atin kung paano natin dadalhin, di ba? Ay, saka yung 30K. Diyan. Pabatasan. So uwi na mga kaingat at medyo 5:45 na. Sabay-sabay na uuwi ulit at matraffic. So sige mga kaingat, update ko na lang po kayo mamaya pag uwi. Shoutout ulit kay Kuya Renante. Shoutout sa'yo Kuya, okay. Bagong subscribers. More power sir, more power. Sige, thank you Kuya. Okay, salamat din. So dito na ako sa motor ko mga kaingat at buti naman hindi umulan, hindi nabasa yung mga gamit at helmet. So helmet na tayo at prepare na sa biyahe para makauwi pa ng bandang 6:30. Antok na rin ako. Pero kailangan natin trabahuhin to mga kaingat para sa pamilya. Lahat naman tayo kailangan magtiyaga at magtiis para sa pamilya. Doon tayo sa totoong buhay mga kaingat. At doon sa mga hindi pa nakakapanood, panoorin nyo to sa iba pang vlog ko kasi doon ko ina-update kung paano pagkuha ng mga ganito. Yung mga requirements tulad kanina mga kaingat, may mga na-experience ako sa loob. Kulang ng mga documents. Yun ang mahirap kasi mga kaingat, biruin nyo. Pipila kayo na napakahaba, mag-google kayo ng oras. Pagdating doon sa Q&A or doon sa interview, kulang yung documents. 'Di ba mga kaingat, ang sakit. Kulang, sayang yung pamasahe. Sayang yung oras na dapat binabantayan mo yung pasyente mo sa ospital. Kaya yun nga yung sinasabi ko sa vlog ko na kailangan kapag pumunta kayo sa isang mga government na kailangan nyo ng mga ganyan, complete documents. Make sure na complete documents po kayo kasi hindi po talaga kayo mai-entertain kasi hindi rin po talaga pwede ipasa kapag kulang ng documents. So yun mga kaingat at alam nyo na kung ano yung mga kailangan na dadalhin dito pag kukuha kayo ng guarantee letter. At saka pag nakakuha kayo mga kaingat, tulad ko nakakuha ako ngayon, so makakakuha ko ulit every 3 months. Hindi ka na ulit makakakuha ng 1 month, 2 months. Kailangan maka 3 months ka ulit mga kaingat bago ka makahingi ng tulong sa DSWD. So yun mga kaingat at sana ay mapulutan to ng aral ng mga iba pang nangangailangan sa mga pangangailangan tulad ng mga relatives na nasa hospital or mga kailangan na medication. So sabihin nyo na lang sa kanila kung ano yung mga requirements at kung hindi man screenshot nyo na lang at papakita ko sa inyo mamaya. So biyahe na mga kaingat at gugugulin na naman natin yung traffic. Dito na ako sa Congress, North Wing mga kaingat to. Pag may zona mga kaingat, dyan ang daanan. Ito labas to ng mga kaingat, Commonwealth. Dito na tayo dadaan sa may Commonwealth kasi malapit naman na rito. Paano tayo? Going to Fairview. Grabe yung mga iba mga kaingat, kanina pang mga madaling araw. Talagang ganun pagka pumunta ka doon mga kaingat, madaling araw talaga. Yung iba halos nakakatulog na sa upuan.
Masakit, di ba mga kaingat? Yung relatives mo nasa ospital pa. Wala kang karapatan lumabas ng ospital pagka hindi mo nababayaran yung bill mo. Meron pa ako nakakwentuhan mga kaingat, kailangan pag nabibit mo na yung billing ng ospital, kailangan babayaran mo na. Ayaw nila alam mo yung final billing. Kaya nung dati ako, sinabi sa akin na kailangan ko ng bayaran. Sabi ko, kailangan ko yung final bill ako. May MaxiCare naman ako nasa inyo naman na yon, pwede nyo na i-charge yun, diba? Pero syempre may karapatan ako i-final bill yun para mapasa natin sa DSWD yung final billing. Kasi syempre pagka nag-bill ka, kailangan bayaran yung 50,000. O hindi pa lalabas yung relatives mo, ay ipon na naman, isa ka kukuha ng 50,000. Hindi katulad pag na final billing yung yung total ng hospital, saka mo ipasa sa sa hospital, sa DSWD para ma-hold tuloy, para ma-charge yung bill mo sa DSWD. Yung mga kaingat, simple lang naman pero kasi yung ibang ospital ayaw pumayag ng ganon, kailangan bayaran mo na. Pag umabot ka na ng 100,000, hanggat maaari bayaran mo na yung 50,000. Paano mo nga babayaran, di ba? Pag kumuha ka naman sa DSWD, 3 months na bago ka makakuha ulit. Kaya mahirap. Ito mga kaingat, pa-Fairview na to. Lagpas na tayo sa sa Dahlia. Dito na ako mga kaingat, North Fairview na. Layo na nung nararating ng MRT 7, no? Alam ko hanggang na to San Jose del Monte na. So hindi naman tayo ganun ka-traffic kasi nakamotor lang ako. Pero sa mga 4 wheels, traffic na rin kasi sabay-sabay na umuuwi. So pinago-go. Ayan. Ganda ng ulap mga kaingat Alam ko dito yung PhilHealth. So mga kaingat, ito yung PhilHealth pag magpa-process ng PhilHealth dito sa Fairview. So yan, malapit lang dito. Bago ka dumating ng LTO, dito lang. Ito na mga kaingat yung LTO sa Barte Yan. Pag kumanan ka, papuntang SM Fairview tsaka sa Barte. Pero hindi tayo dyan dadaan kasi mga kaingat, traffic na dyan. Dito tayo dadaan sa may looban ng subdivision. Tayo na. Dito tayo dadaan mga kaingat.
Ang ganda mga kaingat to. Yung ulap, ayun oh. Lumulusot pa yung sinag nung araw eh. Oras tayo nakauwi. So 1 oras lang pala ako bumiyahe mga kaingat. Oh, 1 oras lang ako bumiyahe oh. 5:30 ako umalis doon, 6:30 pa lang oh. So ang bilis ng biyahe pag nakamotor. So pahinga na muna ako mga kaingat. Thank you po sa pagsama sa akin at sana may matutunan kayong pag-process ng mga documents kung paano humingi ng tulong sa DSWD. So ingat po kayo mga kaingat. Hello po, bye-bye. Pagod na.